Ito pong si Alan Peter Cayetano, ito po'y bitter na bitter. At kahit po illegal ang kanyang pagiging Senate President nitong mga nakaraang araw dahil nga po si Win Gatchalian na nga ang inappoint na acting Senate President. Etong si Alan Petrang Caballo po talaga, ang gusto lang po nito'y manggulo. Kayo ba na maatim nyo ba yon? Nagpapasahod po tayo ng isang senador. Sumasahod ng 300,000 sang buwan, pero nanggugulo lang. 'Di ba? Parang napakasakit noon sa ating mga Pilipino na mga hindi naman po mayaman, at lalo na mga mahihirap, mga kababayan natin, na kapag sila po ay kuwari, hindi nakapasok sa trabaho, nagkaroon ng problema sa bahay, bigla na lang natatanggal. Pero itong si Alan Peter Cayetano, kita nyo, absent ng absent, hindi nagtatrabaho. 'Di ba? Ang kapal ng muka. Sabi nga ni Ping Lacson, yung kanyang pamumuno ng 28 days o ilang araw ba 'yon? 700 million ang nagastos ng ating Senado. At kung yan po naging produktibo lang sana ang pagiging Senate President noon ni Alan Petrang Caballo, okay lang. Wala po tayong napala dyan. Wala po napala ang mga Pilipino dyan kay Alan Petrang Caballo. Ayaw magtrabaho. Hanggang ngayon ayaw magtrabaho oh. Puro Facebook ng Facebook. Ba't kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Ang hilig nyo rin mag-Facebook. So sasabihin nyo, hindi kasi mas maraming nanonood kay Alan Cayetano kasi nagsasabi ako ng totoo. Bugok! Hindi naman parating mas maraming nanonood sa akin. Bakit last year ba? Mas maraming nanonood sa iyo. Rafi at Erwin Tulfo. Problema, nabuko kayo na may tinatago kayo. Diba? O kung hindi lang sa sarili, para pati din sa Malacanang. Ba't kayo galit na galit? Kami na, kung ang batayan pala ng maraming nanonood, yung palang batayan ng pagsasabi ng katotohanan ay yung maraming manonood. Di dapat pala kapag kunwari merong katulad nito, impeachment trial. Pag maraming nanood, di ibig sabihin, itong si Sara Duterte, dapat talagang ma-impeach kasi nagsasabi pala ng katotohanan itong mga complainant at itong mga prosecution itong mga prosecutor, natatayong prosecutor ng mga congressman nagsasabi pala sila ng totoo kasi maraming manonood yan doon na lang pala tayo magbabase. Kita nyo kung gaano po kautak pulbura itong si Alan Petrang Caballo. Wala na po tong tamang katinuan para sa isang senador. Dapat i-evaluate po ang utak nito. Sa atin pong mga kababayan, baka meron po kayong paraan para po ma-request man lang na itong si Alan Petrang Caballo ay magpa-neuro, magpatingin ng utak. Baka po mamaya ito'y nababaliw na sa pagiging kapit tuko doon po sa kanyang pwesto bilang Senate President. Na walang napala ang mga Pilipino, walang napasang batas, walang na-appoint, yung sa commission on appointments. Tapos yung mga promotion ng mga general hindi po natapos. Ano ba nangyari nung panahon ni Alan Petrang Caballo? Puro drama. Sabi nga ng DOJ, inimbestigahan yung Senado nung May 13 ba yun? Wala naman daw Senate under attack kasi wala namang umaatake talaga sa Senado. Paul Guy lang yun, yung driver ng NBI. Yung kung yan nagpaputok ng baril at ng baril sa Senado, babalik ka pa ba doon? Para kunin yung bag mo. Ano sabi? Time first muna
Eh, kukunin ko lang gamit ko. Nagpaputok ako kanina pero kukunin ko muna yung gamit ko. Time first lang. Mamaya ulit tayo maglaban paglabas ko. Di ba? Puro pagpapakita lang kapit tuko. Etong si Alan Petrang Caballo. Kaya nga po, bukod sa ito'y nasipa na po na Senate President, abay baka pwede pong sipain na din to sa pagiging senador at napakakapal po ng muka. Kunwari, natanggap yung pagkatalo as Senate President, napalitan siya. Pero may pasaring. Alam naman namin kung paano nyo nakuha yan sa pananakot at panunuhol. Kaya nga po, ilang beses ko ulit itong sasabihin, ilang beses ko na ito sinabi. Wag na wag po ninyong gagawing presidente ang putang inang Alan Peter Cayetano na yan. Martial law ang kalalabasan natin. Dahil kapag yan po'y napwesto, napwesto yan, House Speaker, ayaw bumaba. May kahati siya, term sharing, ayaw niyang bumaba. Sumunod, naging Senate President, ayaw din bumaba. Kapag yan nabigyan pa ng mas mataas pa sa senador na pwesto, pustahan tayo. Kung yan ay maging Vice President, sigurado ako, aagawin niya ng pwesto doon sa presidente. Kung yan naman swertehin at maging presidente, pustahan tayo. Martial law ang gagawin yan. Masahol pa yan sa naranasang martial law nung kapanahunan ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang gagawin niyang si Alan Peter Cayetano. Baka siya lang ang pwedeng mag-Facebook Live. Saka bakit binabanatan ba niya si Erwin Tulfo? At si Rapi Tulfo? Anong sangkot o nakinaba? Sino bang kanilang witness? Yung 18 kargador. Ibig sabihin si Alan Peter Cayetano na naging Senate President pa na senador natin ngayon, naniniwala sa 18 kargador. Abogado yan Alam niya yon. Alam niya na kapag ikaw ay nagparatang, dapat meron kang matibay na ebidensya. Ni isang ebidensyang magpapatunay sa kanilang mga paratang, itong 18 kargador, walang maipakita, tapos pinapaniwalaan ni Cayetano. Bugok po yan pag ganyan. May sakit na po yan. Baka kailangan ng sumabay nito kay Kiko Barsaga. Kung nasipa po itong si Kiko Barsaga, baka pwede rin pong sipain itong si Cayetano sa pagiging senador. Delikado po baka bigla pong manganggat yan. Baka makagat pa po niyan si Ping Lacson o si Sherwin Gatchalian. Delikado. Nako. Kaya ewan ko na lang po talaga kung bakit po patuloy pa rin yan sa paninirayang si Alan Peter Cayetano na yan. Dapat po talaga dyan mawala sa Senado. Mabura sa Senado yan. Perwisyon totoo po yan. Talagang walang hiya po yung senador na yan. Hindi po yan titigil sa kawalang hiyaan niya. Kasi nga po bitter na bitter dahil natanggal sa pwesto. Imagine niyo po yung ginagawang kaguluhan yan, katarantaduhan yan. Diba? Ewan ko kung pwede bang patanggal yan. Kung paano bang proseso dyan. Kasi hindi na po safe ang Senado dahil nandyan po ang Alan Peter Cayetano. Ginagamit po niya ang kanyang pagiging senador para manira at para manggulo, destabilizer. Kakampi po niya yung mga destabilizer na mga 18 kargador. Pero niyo paniwalaan niya yung mga yan. Para lamang magmukha siyang malinis. Alam naman nating lahat, nabuking po ng Billionario.com kung bakit bunganga ng bunganga itong si Alan Petrang Caballo. Sangkot pala ito sa flood control scam. Sa mga diskaya. 2019 to 2022, lumobo
ang flood control projects sa Taguig. Iisa coordinates, magkakatabi ng mga proyekto. Baka ito ang nilalaman ng Senate Committee Report nitong si Blue Ribbon Committee Report ni Ping Lacson. Kaya po si Cayetano ngalngal ng ngalngal at ayaw pong tanggapin ang pagkakababa as Senate President. Kasi nga po, maagaw na naman sa kanila ang Blue Ribbon Committee. Hindi nila maisa sa katuparan ng kanilang naratibo na ang mga matitinong senador ay ito yung mga kurakot. Hindi nila maisa sa katuparan yan. Ang totoo namang mga kurakot itong puro kampo ni Cayetano. Si Marco Beta tumanggap ng pera noong ito'y senador. Ito'y congressman. Sabi niya, bayaran daw mga media. Yun pala, siya pala bayaran. Bayaran, kongresista. Tumanggap ng pera para pang kampanya. Lulusot pa. Sabi ni Marco Beta, anytime daw, lalabas yung kanyang warrant of arrest. Hindi daw siya titigil sa paglalabas ng katotohanan. Bugok kapal Ginigipit daw siya. Bugok to si Marco Beta. Galing sa bunganga mo yan na ikay tumanggap ng pera sa mga kaibigan mo at mga kakilala mo para pangampanya. Tapos sisisi mo sa ibang tao. Diba? Kaya nako, mag-isip-isip po kayo. 2028 is coming 2031. Nako, iuupo nyo po ba ulit yan? Yung mga senador na yan na wala pong pagmamahal sa bayan, kundi pagmamahal lamang sa sarili, pagmamahal sa sariling interes at pagmamahal kay digong lamang ang pinapairal. Mag-isip-isip po kayo. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama niyo po sa aking live na ito. Thank you po. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.